na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa Ronda Pasada alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Lumaki ako sa Cavite and growing up, parang I've always been curious and aware sa nangyayari sa paligid. Sa Radyo Patrol, naka-assign ako sa Malacanang, so lahat ng activities ng presidente at ng palasyo yung araw-araw kong kino-cover. Naniniwala ako na responsibilidad ko na itawid sa publiko kung ano yung mga ginagawa ng mga opisyal na sila din mismo yung naghalal. Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumuprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. 1:00 ng hapon, Agarang Aksyon Ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama sina Sandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama sina Tony Velasquez at Carmina Constantino Torres alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ako si Radyo Patrol Robert Mano. Ngayon, ang kino-cover ko, Senate of the Philippines. Lahat ng mga panukalang batas na isinusulong doon, syempre, kailangan mong pag-aralan to raise questions doon sa mga lawmakers natin kung tama ba, ito ba talaga yung pakinabang ng panukalang batas ninyo na yan at direkta ba makikinabang ang taong bayan dyan. Ibibigay natin yung mga balita na dapat alam nila. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta. Una sa balita, una sa public service. Hanap mo ba ay balita? Mga kwentong magpapatibok sa puso? Katatakutan? Kahit ano ang gusto mong pakinggan, meron dito niyan sa Spotify podcasts ng DZMM. Maging una sa balita, public service, pati sa entertainment. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM. Lumaki po ako sa Angeles City sa Pampanga. Sumasali ako sa mga school paper,
So dun po talaga din ako namulat. Work natin as a journalist is to make sure that they will be heard. Dun ko nakita na kapag talagang may pinaglalaban ka, huwag mong tanungin kung mahirap, tanungin mo kung mahalaga. Lagi kong iisipin, para kanino ko ba ito ginagawa? Gaano ba siya kahalaga para dun sa mga tao na dapat marinig yung storya nila? Mga kapamilya at kaserbisyo, panalo po tayo sa 28th KBP Golden Dove Awards for Radio. Best Public Service Program ang Nagseserbisyo Niña Corpus kasama si Migs Bustos. Win na win naman ang Win Today bilang Best Magazine Program at si Tita Winnie Cordero bilang Best Magazine Program Host. Ang mga pagkilalang ito ay para sa inyo, mga kapamilya at kaserbisyo. Ako po si Radyo Patrol, Kelly Cordero. Taga Baleno, Masbate po ako. High school ako, naisip ko nang po maging reporter. Pinasok ko po yung media industry kasi gusto ko po talagang makatulong. Maging boses po ng mga wala pong kakayahan na humingi ng tulong. Lately, may ginawa po akong story about po sa scamming. Papasalamat pa rin sila na kahit papaano, nakapag-file sila ng kaso. Pag nadideploy po ako sa isang story, nakikita ko po yung sarili ko as a Radyo Patrol. Nakikita ko po yung sarili ko na naghahatid ng balita. Nakikita ko pa yung sarili ko na tumutulong pa rin at nagiging boses pa rin ng mga walang kakayahan na magreklamo, walang kakayahan na ipaabot yung boses nila o yung totoong kwento sa masa. Ang DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha, doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Bantayan ang announcement ng wind signal sa inyong mga lugar. Ayon sa Pag-asa, kapag ang bagyo ay nasa kategoryang tropical depression, wind signal number 1 ang pinakamataas na bagyo. Sa 630, nagbabalita, naglilingkod, saan man sa buong mundo. DCMM, Radyo Patrol. Sa 630, tapat at totoo, naglilingkod sa'yo. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa 630 DZMM Teleradyo. Patuloy na magbabalita at maglilingkod kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras! Kape! Alas 4 na po ng madaling araw. Ito ang umagang balitaang bubusugin ka sa impormasyong kapaki-pakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita Alas 4. Ang nangungunang newscast ihahatid ng malinaw, mabilis, rumarastyada, antemano. Kasama sina Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Mano. Radyo Patrol Balita Alas 4. Good morning, good morning. Good morning. Ngayon po ay Martes, August 5, 2025. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Presyo ng langis magtataas ng hanggang halos 2 piso kada litro. Pisong dagdag sa pasay sa jeep muling inihirit ng mga transport group. Emergency room ng Philippine General Hospital puno ng mga pasyente. PGH lilimitahan muna ang pagtanggap ng pasyente sa emergency room. Pondo para sa flood control project sa 2026 tinapyasan. Mga kumpanya at kontraktor na sangkot sa anomalya sa flood control project, iba-blacklist. Kamara naghain ng mosyon sa Korte Suprema para baligtarin ang desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa lalawigan, halaga ng iniwang pinsala ng bagyong Emong sa La Union umabot sa 6 na bilyong piso. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas sasagupain ang Chinese Taipei sa pagbubukas ng FIBA
Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Magandang morning, kapamilya. Kompleto pong dalawang pogi. Of course! Mababa ngayong Tuesday morning. Ako po si Radyo Patrol, Steve Raz. Good morning! Ako naman po si Radyo Patrol, Robert Mano. Magandang umaga, mga kapamilya. Ngayon naman ang balita, alamin po natin yung magiging lagay ng panahon sa maghapon. Magiging mainit ba o maulan? Ulan. Panahon. Sabi po natin si Ma'am Lori de la Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. Good morning, Ma'am Lori. Good morning, sir. At sa lahat ng ating mga tagapaghanig, ngayon nga po ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ang mararanasan sa Babuyan Islands at Batanes, bunsod po ng southwest monsoon. So, posible po yung mga panakanakang pag-ulan doon dahil sa habagat. Dito naman sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay medyo may mainit at manisangan talagang panahon ang mararanasan for today dahil halos walang mga pag-ulan. Liban na lamang sa mga panandali ang pagbuhos mga localized thunderstorms doon sa eastern section ng bansa. Samantala, meron tayong LPA na nabuo ngayon isa the area of responsibility. Huling nakita yan sa layong 895 kilometers silangan ng southeastern Luzon. At sa kasalukuyan, meron itong mababa naman yung chance niyang mabuo bilang isang bagyo. Gayun pa man, possible po itong magdulot ng mga pag-ulan bukas sa eastern section ng Luzon at Visayas, kahit patuloy po tayong mag-antabay sa magiging updates ng Pag-asa. Ito po si Lori de la Cruz. Magandang umaga. Maraming salamat, Ma'am Lori de la Cruz, ang Pag-asa weather forecaster. DZMM Numero 1 sa aksyon. Oras natin, 4 na minuto makalipas ang ika-4 ng madaling araw. Bad news, mga kapamilyang motorista. Tataas ng halos 2 piso ang presyo ng langis today. 1.90 kada litro ang dagdag presyo sa gasolina. Ang presyo ng diesel tataas ng 1.20 habang piso naman sa kerosene. Sakit sa ulo nito, partner. Pero ang kumpanyang Caltex, 1.30 kada litro ang dagdag presyo sa gasolina. 90 centavos sa diesel at 75 centavos naman pagdating sa kerosene. Pangunahing dahilan ng oil price hike ang sanksyon ng Amerika sa mga nagbebenta ng Russian at Iranian oil at ang bumubuting economic activity matapos ang US-European trade deal. Mula Enero, mahigit, pakinggan nyo ito mula January, mahigit 14 pesos ang net increase sa presyo ng diesel, mahigit 11 pesos naman sa gasolina. Basta AM. Dahil sa panibagong oil price hike, muling humirit ang mga transport group na pagbigyan ng hinihingi nilang pisong dagdag sa pasahe sa jeep. Mula 13 pesos sa 13 pesos, gusto ng mga transport group na itaas sa 14 pesos ang pasahe sa traditional jeep habang 16 pesos naman sa modern jeep mula sa kasulukuyang 15 pesos na minimum fare. Sinabi ni Pasang Mazda President Roberto Martin na provisional increase ang kanilang hinihingi dahil hirap na ang mga tsuper sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng diesel. Makikipagpulong ngayong araw si Martin kay LTFRB Chairman Joey Laguadis para hilingin ang provisional increase sa pasahe sa jeep. Punong-puno ng mga pasyente ang emergency room ng Philippine General Hospital o PGH. Sa tala ng PGH, mahigit 300 ang mga pasyente na naka-admit sa ER ng PGH na mas mataas ng 400% sa 75-bed na capacity nito. Ikinaalarma ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario ang biglaang paglobo ng pasyente dahil hindi na anya sasapat ang mga oxygen port at hospital beds. Naghahatian niya sa isang kama ang 2 pasyente habang ang ilan ay napipilitan tumayo o maupo sa sahig. Sinabi ni Del Rosario, galing probinsya ang karamihan ng mga pasyente na dinadala sa ER ng PGH. Kaya apela niya, huwag munang dalhin ang ilang pasyente sa PGH at sa halip, i-admit muna sa mga provincial hospital o secondary hospital. Isinasa ilalim naman ang PGH at code sa triage para limitahan ang pagtanggap ng mga pasyenteng hindi kailangan ng emergency. Nakahanda naman ang 20 DOH at GOCC hospitals na tanggapin ang mga pasyente mula po sa PGH. Sinabi ni Health Secretary Ted Herbosa na inabisuhan ang mga ospital, klinika, ambulansya at mga doktor na iwasan na muna na magdala ng pasyente sa PGH. Basta AM. 4:08 na madaling araw, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol.
Hirit na itaas ang taripa sa imported na bigas o imported na bigas. Pag-aaralan ni Pangulong Marcos Jr. Narito balitang kumpirmado sigurado mula sa Malacanang. Atid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Nilinaw ng Malacanang na pag-uusapan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang opisyal ng gabinete ang rekomendasyon ng Department of Agriculture na itaas ang taripa sa mga imported na bigas. Ayon kay Communications Secretary Dave Gomez, isisingit sa sidelines ng state visit ni Marcos sa India ang kanilang pag-uusap ng mga gabinete para ma-aksyon agad ang rekomendasyon na itinuturing bilang urgent matter ng Malacanang. Maguguritang naglabas ng executive order si Pangulong Marcos noong Hunyo 2024 na nagbababa sa taripa ng mga imported na bigas sa 15% mula sa dating 35%. Layo noon ng kautusan na maparami ang supply ng bigas sa bansa para mapababa ang presyo sa mga pamilihan at makabili ng abot kayang bigas ang publiko. Sa ilalim ng nasabing kautusan, inatasan ang DA at ilang ahensya na gumawa ng assessment at review sa tariff policy kada quarter para malaman ang epekto nito at kung kailangan pang amyendahan. Bukod sa pagtataas muli ng taripa, inirekomenda rin ng DA sa Pangulo na pansamantalang ihinto ang pag-aangkat ng bigas bilang proteksyon sa mga lokal na magsasaka. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istreta. Samantala, nagpaliwanag ang Department of Agriculture sa hirit na itaas ng hanggang 35% ang taripa sa imported na bigas. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na matumal ang bentahan ng lokal na bigas dahil sa dami ng iniangkat na bigas sa unang bahagi ng taon. Kailangan anyang ilabas sa merkado ang mga stock ng lokal na bigas at maibenta sa merkado para lumuwag ang mga bodega ng mga rice trader, rice miller at maging ang warehouse ng NFA. Dagdag pa ni Laurel, mababa na rin ang presyo ng imported na bigas kaya't kailangan taasan ang taripa. Inirekomenda rin ng DA ang pansamantalang pagpapatigil ng importasyon ng bigas para maprotektahan ang mga magsasaka. Basta AM. 10 minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw, tuloy tayo sa mga balita. Tinapyasan ng halos 72 billion pesos ang pondo na inilaan para sa flood control project sa 2026. Mula sa 346.6 billion pesos ngayong taon, ibinaba ito sa halos 275 billion pesos para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Budget Secretary Amena Pangandaman na nirerepaso pa ang panukalang pondo para sa flood control projects at pwedeng madagdagan ang pondo kung magiging malinaw at may tamang pagpaplano sa mga proyekto. Isinumite ni Pangandaman kay DPWH Secretary Manuel Bonoan ang listahan ng flood control projects na paglalaanan ng pondo sa susunod na taon. Mas bababaan niya ang hinihinging pondo ng DPWH sa susunod na taon kumpara sa kanilang budget sa kagawaran sa 2025 national budget. Basta AM. 4:11, kuha tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Mga kumpanya at kontraktor na mapapatunayang sangkot sa korupsyon sa flood control project. Ayan na, ipapa-blacklist. Ayon kay Pangulong Marcos Jr. na nagbabalik si Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Nanganganib na ipa-blacklist o hindi na makakontrata sa gobyerno ang mga kumpanya at kontraktor na mapatutunayang sangkot sa korupsyon sa mga palpak na flood control projects. Ito ang babala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos niyang banatan sa kanyang nakaraang State of the Nation address ang umunoy pangungurakot ng ilan sa mga flood control projects ng gobyerno. Sa ikatlong episode ng kanyang podcast, sinabi ng Pangulo na inaasahan na niya mula sa Department of Public Works and Highways ang listahan ng mga proyektong pumalpak sa implementasyon o hindi patapos sa kabila ng inilaang pondo. Tiniyak din ni Marcos na kakasuhan ang mga kumpanya at opisyal na mabibigong magpaliwanag kung saan napunta ang pondong ginastos para sa mga proyekto. Sang-ayon ang Pangulo na dapat dumistansya ng DPWH sa gagawing investigasyon at sumunod lang sa utos na isumite ang listahan ng mga proyekto at nakatakdang isapubliko ng palasyo. Bukas din si Marcos na magsagawa ng kaparehong audit sa iba pang proyekto ng gobyerno matapos sabihin ng World Bank na 20% ng taunang budget ng Pilipinas ay napupunta sa korupsyon. Nauna nang sinabi ng Pangulo na handa niyang itakwil kahit ang kanyang mga kaalyado sa politika
kung mapatutunayang sangkot din sa umunoy korupsyon sa mga flood control projects. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores! Isa pang report! Bagong talagang chairperson ng House Committee on Appropriations magsusulong ng ilang reforma sa transparent na national budget. Aba, sa Senado meron din kahapon eh. Ito rin pala meron. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kamara ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam! Isa sa mga isusulong ang pag-abolish o pag-alis sa small committee na binubuo para sa panukalang pangbansang pondo. Ayon kay bagong talagang House Appropriations Committee Chair at Nueva Ecija 1st District Representative Mika Swansing, hakbang ito para patunayan sa publiko na walang itinatago ang Kongreso pagdating sa budget. Dagdag ni Swansing, bubuo sila ng subcommittee para sa amendments review ng mga ngasiwa at tututok sa proposed amendments na inihahain ng mga ahensya ng pamahalaan at miyembro ng Kamara. Bubuuin ito ng Senior Vice Chairperson o ng Vice Chair ng House Appropriations Committee, miyembro na inonominate ng kada political party maging ng party list coalition at mga miyembro na pipiliin ng mga taga-minority bloc. Ilan pa sa mga isusulong ang pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee at paghikayat sa mga civil society groups na maging budget watchdog sa deliberasyon ng budget. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Pamela Vasquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vasquez! Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East30. Tahan-tata, Radyo Patrol. Alas 4:15 na madaling araw, naggaya ng motion for reconsideration ang Kamara sa Supreme Court para hilingin sa katastasang hukuman na baligtarin ang desisyon nito sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatandang idineklara ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment na inihain ng Kamara laban kay VP Duterte dahil sa mali paglabag sa one-year bar rule. Hindi rin daw nabigyan ng due process si VP Duterte bago isinampa ang mga reklamo sa Senado. Base sa inihaing mosyon, iginit ng Kamara na hayaan ng Supreme Court ang dalawang kapulungan ng Kongreso na gawin ang mandatong ibinigay ng konstitusyon sa impeachment process. Dagdag pa ng Kamara, hindi lumabag sa one-year bar rule ang ikaapat na impeachment complaint na nilagdaan ng 1/3 ng mga mamabatas at na-intransmit sa Senado bago in-archive ang tatlong naunang impeachment complaint. Itinanggi rin ng Kamara na nalabag ang karapatan ni VP Duterte para sa due process dahil mabibigyan ito ng pagkakataon na dinggin ang kanyang panig kapag sinimulan ang pagliliti sa Senado bilang impeachment court. Sa isang pahayag, sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na hindi pagsuway sa desisyon ng Korte Suprema ang paghain ng motion for reconsideration ng Kamara. Git ng House Speaker, wala silang planong makipagtagisan sa Korte Suprema at iniiwasan lang anya ng Kamara na mawala ang kapangyarihan ng taong bayan na mamanagot ang mga opisyal ng gobyerno. Basta AM. Plano ni Senator Tito Soto na imukahi sa mga kapwa senador na hintayin muna ang magiging aksyon ng Korte Suprema sa mosyon ng Kamara bago desisyonan kung itutuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tatalakayin bukas sa mga senador ang desisyon ng Korte Suprema na nagdedeklara sa articles of impeachment na unconstitutional. Puna ng senador, may sulang pinahirap ng Korte Suprema ang proseso ng impeachment dahil sa inilabas nitong desisyon. Git naman ni Senate Majority Floor Leader Joel Villanueva na mismong Korte Suprema ang nagsabi na immediate and executory ang kanilang desisyon. Basta AM. Buwa tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Panibagong posibleng kalansay ng tao na recover sa Lawa ng Taal, 12 pulis na sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero, sinuspinde. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Kampo Krami ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars. Muling nakarecover ang mga otoridad ng panibagong possible human remains mula sa Lawa ng Taal sa nakalipas sa 2 araw na pag-asagawa ng search and retrieval operation kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero.
Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Gino Fajardo, isa sa ilalim ito sa masusing pag-usuri upang matukoy kung tunay ba na mula ito sa mga labi ng tao. Sabi ni Fajardo, kung mapatunayang galing ito sa tao, tsaka sila isa sa ilalim sa cross-matching sa DNA samples na mga kaanak ng mga nawawalang sabungero. Bukod sa mga buto, nakakita rin ng mga otoridad ng iba't ibang personal na gamit tulad na lamang ng mga damit, tsinelas, sapatos, sombrero at hoodie. Dahilan kaya hindi rin iniaalis ng pulisya ang posibilidad na may iba pang mga biktima ng pagkawala na maaaring may ugnay sa mga natatagpuang labi. Samantala, epektibo simula kahapon, isinailalim na ng NAPOLCOM sa 90 days preventive suspension ang 12 pulis na isinasangkot sa naturang kaso. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairperson and Executive Officer Commissioner Rafael Carinisan, nakitaan ng probable cause ang naturang mga pulis dahil sa strong evidence of guilt ng mga ito. Kabilang sa mga respondents nito ay pinangalanan ng NAPOLCOM na sina Colonel Jacinto Malinaw at Lieutenant Colonel Ryan J. Orapa at iba pa. Nilinaw naman ni Carinisan na ang naturang resolusyon ay hindi nagpapatunay na may sala ang mga pulis at hindi rin anya ito kaparusahan, bagkus ay bahagi lamang ito ng proseso upang masiguro na hindi may impluwensyahan ang ginagawang investigasyon ng komisyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrada. Oras natin, 19 na minuto makalipas ang ika-4 na madaling araw. Nakipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa India bilang bahagi ng 5 araw na state visit sa naturang bansa. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos at ilang miyembro ng gabinete na nakipagkita sa mga Pilipino sa Taj Mahal Hotel sa New Delhi. Sa kanya pong talumpati, kinilala ng Pangulo ang kontribusyon ng mga Pilipino sa India at binigyang pugay ang mga Pilipina na nakapangasawa ng mga Indian national. Pinapurihan din ng Pangulo ang mga OFW na malaki ang ambag sa larangan ng IT industry, engineering at marine agriculture. Gayon din ang mga miyembro ng mga international organization. Mahigit 2,000 ang mga Pilipino sa India at karamihan ay nasa New Delhi. Basta AM DZMM. Oras po natin, 4:21 na po na madaling araw. Good morning po sa kamamilya natin nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol sa 630 sa ating social media. Magandang morning. Salamat po kayo kami po ni Kuyang Robert Mano ay babati po mamaya sa inyo. Kaya po, abang mag-message na po kayo sa aming Viber number na... Ayan pala eh. May text pa. May tawag pa. Combine na lahat yan, ha? Lahat na. Pag yan, ewan ko na lang. Sa aming Viber number na 0919-278-3000. Ayan na, mamaya po ha. Alas 4:21 na po. Ano ba yung inahalo-halo mo dyan? Di kape. Sarap naman. Kaya pala, kape. Magkape tayo. Ayan o. Habang po muna sa aming pagbabalik, habang nagkakape po kami dito ha. Mag-ama, pinagsasaksak sa loob ng kanilang bahay sa Bohol, patay. Mga magsasaka sa Bicol, nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture. Yan at iba pang mga balita mula sa mga lalawigan sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita Alas 4. Ito, kape. Sarap. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Tiyak na maganda ang morning mo tuwing Lunes hanggang Biyernes. Bubungad ang maiinit na mga balita hatid ng Radyo Patrol Balita Alas 4 kasama sina Robert Mano at Steve Raz. Iikot naman sa buong bansa si Johnson Manabat para maghatid ng mga napapanahon at rumaratsyadang mga ulat sa
Ronda Pasada, alas 5 ng umaga. Makipag-fan kulitan at balitaan kasama si Alvin El Chico alas 6 ng umaga at sasamahan naman ni Doris Bigornia ng alas 7:30 ng umaga sa Gising Pilipinas. Pakinggan ang mga napapanahong ulat ng Radyo Patrol Balita alas 7 kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Makipagbalitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia alas 8 ng umaga. Tatapatin naman ng witty tandem ni na Peter Musngi at Rica Lazo ang mga isyu ng bayan sa Balita Patan alas 9 ng umaga. Damhin ang bukas palad na paglilingkod ng pinakapinagkakatiwalaang boses ng bayan, Kabayang Noli de Castro sa Kabayan alas 10 ng umaga. Susundan pa ng nagseserbisyo with Niña Corpus kasama si Migs Bustos alas 11 ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, tutukan ng mga nagbabagang headlines mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline Ngayon. Kasama si Jeff Hernaez at Rica Lazo. Babaunin mo talaga ang ngiti sa maghapon kapag kasama mo ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang DCMM napakahalaga sa amin sa Malabon kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin. DCMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service. Good morning! Alas 4:24 na po na madaling araw, nagbabalik po ang Radyo Patrol Balita alas 4, tuloy-tuloy pa rin pong balitaan. Balikan po natin yung mga headlines sa Radyo Patrol Balita alas 4. Presyo ng langis magtataas hanggang halos 2 piso kada litro, pisong dagdag sa pasahe sa jeep, muling inihirit ng mga transport group. Emergency room ng Philippine General Hospital, puno ng mga pasyente. PGH lilimitahan muna ang pagtanggap ng pasyente sa emergency room. Pondo para sa flood control project sa 2026 tinapyasan. Mga kumpanya at contractor na sangkot sa anomalya sa flood control project, iba-blacklist. Kamara naghain ng motion sa Korte Suprema para baligtarin ang desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Oras po ating alas 4:25 na madaling araw. Ito po muna. Ulat Kalusugan. Ulat Kalusugan. Ito po makinig po kayong lahat sa ating Ulat Kalusugan. Isinusulong ng Department of Health o DOH ang kampanya at HIV education sa mga opisina at workplace. Bahagi ng kampanyang ito ang pamamahagi ng libreng kondom, lubricants at pre-exposure prophylaxis, gayon din ang HIV testing at edukasyon sa pagsunod sa antiretroviral therapy sakaling magpositibo sa HIV. Dagdag ng DOH, merong mahigit 300 DOH-designated HIV care facilities sa bansa na handang magbigay ng mga serbisyo para sa HIV prevention maging ang gamutan ng persons living with HIV. Kanya po ang ating Ulat Kalusugan on a Tuesday morning. Good morning! Agri-Balita. Agri-Balita. Good morning! Good morning! Maganda madaling araw sa ating mga kaserbisyo magbubukid at maging isda. Maya pa bakaka, sangkay, maupay naga. Para po sa ating Agri-Balita, inaasahang triple ang magiging produksyon ng strawberry sa La Trinidad Benguet sa pamamagitan ng raised bed technology. Mula sa 500 gramo, posibleng umabot sa 1.5 kilo ang ani ng bawat halaman. Aba naman, ang galing ha. Sa elevated na taniman na umaabot ng 4 feet ang taas. Mahigit 10,000 piso ang gastos para sa 10 metrong taniman, ngunit malaki naman ang posibleng kita sa mga susunod na taon. Benepisyo ng teknolohiya ang malinis na tubig, iwas sa damo at hayop, at mas kaunting trabaho. Inihahain ito bilang sagot sa baha sa strawberry farm sa Barangay Betag at maaaring ipatupad sa buong La Trinidad Valley. Ganda, galing. So pataas na siya, partner. Diba? Dati kasi, diba, pag punta ka sa strawberry farm doon, pag ganun na. Ngayon, mo, o nga naman, subject sa mga insekto,
sa mga hayop, mami may maligaw pa kambing doon. Kainin ito pataas. Sana maayos na ngayon yung strawberry farm kasi nasira yung partner. Oo nga. Sana makabawi yung ating mga kababayan po doon. At yan po ang ating agribalita. Muli, Good morning! magandang madaling araw sa ating mga kaserbisyong magbubukid. At syempre sa iyo din, kakang mangingisda. Good morning! Happy Tuesday! Good morning! DZMM numero 1 sa aksyon. Sa oras po nating alas 4:28 na po na madaling araw, gising bangon na at sadaan po natin yung mga balita naman sa lalawigan. Pasada Probinsya. Unahin natin sa LU. Umabot sa 6 na bilyong piso ang danyo sa infrastruktura, agrikultura at livestock sa La Union dahil sa bagyong Emong. Dalawa rin ang naitalang nasuhi kabilang ang isang 25 taong gulang na lalaki na nawala sa ilog ng bayan ng Caba at isang 12 anyos na bata na nandaganan ng puno sa San Juan habang 3 ang sugatan. Libu-libong bayan na pinsala at mahigit 70% ng supply ng kuryente sa La Union ang naibalik na. Sa Baguio City, umabot naman sa 40 milyong piso ang iniwang pinsala ng mga nagdaang bagyo at habagat sa lungsod. Sa report ng CDRRMC, isa ang naitalang namatay, 2 ang sugatan at isa pang nawawala. Mahigit 300 pamilya o mahigit 1,000 individual ang apektado ng baha at landslide. Mahigit 100 ang naitalang kaso ng landslide, erosion at rockfall kabilang ang posibleng sinkhole. Umabot naman sa mahigit 7 milyon ang danyo sa kuryente ayon po yan sa Beneco. Sa Legazpi, mahigit 100,000 magsasaka sa 6 na lalawigan ng Bicol ang nakatanggap ng tig 7,000 pisong ayuda mula sa Department of Agriculture sa ilalim ng Rice Farmers Financial Assistance. Ayon sa DA Bicol, umabot sa 917 million pesos ang naipamahagi sa mga magsasaka mula Albay, Camarines Norte, Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. Mahigit 7% ng mga target beneficiaries ang nakatanggap na ng ayuda. Ang pondo ay mula sa taripa ng imported na bigas sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund. Halos 10 milyong pisong halaga ng shabu at marijuana ang nasamsam ng mga pulis sa serye ng anti-illegal drug operation sa Bicol noong nakaraang linggo. 18 drug suspect ang naaresto kabilang at 3 high-value targets. Pinakamalaki ang nasamsam sa Camarines Sur na nasa mahigit 9 na milyong halaga ng droga. Sinundan ng Naga City, Catanduanes, Camarines Norte, Sorsogon at maging sa Albay. Tiniyak naman ng Police Regional Office 5 na magtutuloy-tuloy ang kampanya laban sa illegal na droga hanggang sa maging drug-free ang Bicol Region. Pasada Probinsya. 3 suspect kabilang isang high-value target arestado matapos maaktuang gumagamit ng shabu sa Orani sa Bataan. Daratong balitang kumpirmado sigurado mula sa Bataan hatid ni Gracie Rutao. Gracie! Naaktuhan habang may shabu session ang 3 lalaki, kabilang ang isang high-value individual sa Barangay Calero, Orani, Bataan noong August 3, 2025. Rumisponde ang Orani Police matapos makatanggap ng tip mula sa isang concerned citizen. Nasamsam sa mga suspect ang tinatayang 88 grams ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 598,400 pesos, pati na rin ang ilang drug paraphernalia. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Gracie Rutao. Maraming salamat, Gracie Rutao. Pasada Probinsya. 3 lalaki arestado matapos maaktuang tumitira lang shabu sa Apari, Cagayan. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Cagayan hatid ni Harris Julio. Harris! Ayon sa Apari Police, nakatanggap sila ng sumbong mula sa isang confidential informant tungkol sa nangyayaring shabu session sa isang abandonadong bahay sa Barangay Makanaya. Sa follow-up operation, nadatna ng mga pulis ang 3 lalaking edad 17, 18 at 20 sa aktong paggamit umano ng iligal na droga. Nasamsam sa mga suspect ang nakabukas na isang pirasong medium-sized transparent sachet na may lamang hinihinalang shabu, isang pirasong aluminum foil strip na may residue ng hinihinalang shabu at ilan pang paraphernalia.
Samantala, huli rin sa magkahiwalay na operasyon ng otoridad kontra iligal na droga ang 2 lalaki sa Tuguegarao City. Nakumpiska sa 25 anyos na fish vendor ang 11 pirasong sachet ng hinihinalang shabu. Ang isa dito ay nakabukas pa, habang nakuha naman sa 31 anyos na binata ang isang sachet ng hinihinalang shabu nang halughugin ang tinutuluyang bahay. Nasampahan na ang mga suspect ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At yan ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Para sa DZMM, Haris Julio. Maraming salamat, Haris Julio. Pasada Probinsya. Probinsya. Ama patay habang sugatan naman ang kanyang anak matapos pagsaksakin sa loob ng kanilang bahay sa Batuan sa Bohol. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Bohol at ni Annie Perez. Annie. Patay na nang datnan sa loob ng kanilang bahay sa barangay Aloha, Batuan, Bohol ang 64 na taong gulang na ama. Buhay pero tadtad naman sa saksak ang 30 anyos na anak. Itak ang tinitignan ng mga otoridad na ginamit sa pananaksak. Sa inisyal na investigasyon ng pulisya, may nanloob sa bahay ng mag-ama pero wala namang nawalang mga gamit sa bahay. Inaalam pa kung ano ang motibo sa krimen habang ikinakasana ang hot pursuit operation laban sa mga sospek. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Annie Perez. Maraming salamat, Annie Perez. Sa Laguna, patay ang isang pahinante ng truck matapos saksakin ng lasing na lalaki sa barangay San Agustin sa San Pablo City. Dead on arrival sa ospital ang biktimang si Ryan Dairita habang nakatakas ang sospek na si Alias Jr. Sa investigasyon, dumating sa lugar ang lasing na sospek at tinarakan ng bolo sa dibdib ang biktima. Grabe, patuloy ang investigasyon sa insidente at pinaghahanap ang sospek. Dahil naku po, targetin niya, hanapin nyo. Sa Lanao del Sur naman patay ang isang guro matapos barilin ng hindi na kilalang sospek sa bahay ng Balabagan. Kinalalang biktima na si Danilo Barba na 34 taong gulang at guro sa Balabagan Trade School at residente ng Trento, Agusan del Sur. Lumalabas sa investigasyon na naglalakad si Barba ng pagbabarili ng salarin. Kinundinan ng Barm Education Minister na si Mohager Iqbal ang pamamaril na anya ay paglabag sa karapatan at kaligtasan ng mga guro. Git niya, ang mga guro ay haligi ng komunidad na dapat pinapangalagaan. Nanawagan din siya ng agarang tulong para mahuli ang salarin. Pasada Probinsya. Probinsya. Isa sugatan sa sunog sa Davao City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Davao City atid ni Hernel Tokbo. Hernel. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero sa sunog na sumiklab sa Purok Medalyar Milagrosa sa Barangay Buhangin Proper, Davao City. Pinasok nilang eskinita hanggang sa umabot sa magkataming bahay na nasusunog. Agad sinimula ng mga bumbero ang pag-apula sa apoy na nagmula sa ikalawang palapag ng bahay. Sinalubong ng usok ang mga bumbero sa pagpasok nila sa makipot na loob ng istruktura. Isang bahay ang totally damaged habang 3 ang partially damaged. Makalipas ang mahigit kalahating oras, naapula ang sunog. Isa naman ang naitalang nasugat na nagtamo ng first-degree burn sa balikat. Inaalam pa ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Hernel Tokmo. Maraming salamat, Hernel Tokmo. Alas 4:36 abang pumuna sa aming pagbabalik, 9 na taong gulang na batang babae na tagpuang patay sa Quezon City. At 4 na Chinese na dati nagtatrabaho sa Pogo, arestado. Ang mga detalye sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 4. Kape, 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 kape. Kape, kape, kape. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol. Pag-ibig, tagumpay at mga kwentong no filter. Dear Chang Ami, tulad nga po ng mga sumusulat sa inyo, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ng pag-ibig ko. May kasama kang makikinig sa'yo. Matapos ang matinding sakit na naranasan ko sa dati kong asawa, hindi ko na naisip pa ang muling magmahal. It's a form of learning. Sama po doon yung experience of love. Ako to, si Chang Ami. Open na open yan na pag-usapan dito po sa Ako To, si Chang Ami. Kasama
kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon sa DZMM. Sa talas ng kanilang mata sa mga issue, walang makakalampas. Bubusisiin ang mga usapin. Yun ba ang ibig sabihin din ito? Kasi yun ang sinasabi ng kabilang party. Ang naninindigan para sa katotohanan. Nakaupo lang doon sa Senado pero hindi mo naman nararamdaman kung meron siyang gamit. Ang tambalang karton. Carmina Constantino Torres at Tony Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Gising! Ang inyong Mr. Gising in the morning. With pleasure. Energy! Ang hatid namin tuwing umaga. Kasama ang mga sisiksik ng 6 a.m. mo ng talakayan, balitaan at kwentuhan. Alvin L. Chico sa alas 6 at kasama si Doris Bigornia sa alas 7:30. Lunes hanggang Biyernes sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Radyo Patrol Balita alas 4. Rastyada ng mga balita, antemanong ihahatid sa Radyo Patrol Balita. 4:39. Sa magbabalik po ng Radyo Patrol Balita alas 4, kuha po tayo ng report sa ating Radyo Patrol. Higit 20 Army officers, kabilang ang isang company commander, CDBAC sa pwesto matapos pasawi ang isang sundalo sa reception right sa Maguindanao del Sur. Daratong balitang kumpirmado, sigurado mula sa Fort Bonifacio. Hatid ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos Mars. Nasa kabuang 23 Army officers na kinaibilangan ng company commander na may rangong First Lieutenant, platoon leader na may rangong Second Lieutenant at 21 enlisted personnel ang sinibak sa pwesto ng Philippine Army sa 6th Infantry Division. Kaugnay ito sa pagkasawi ni Private Charlie Patigayon dahil sa kidney failure matapos umanong sumailalim sa reception rights noong July 30, 2025 sa headquarters ng militar sa Dato Piang, Maguindanao del Sur. Ayon kay Philippine Army spokesperson Colonel Louie de Maala, layo ng pag-aalis sa pwesto na magbigay daan sa ginagawang investigasyon ng militar sa insidente. Gita de Maala, hindi normal ang pag-asagawa ng reception rights sa loob ng militar dahilan ng agarang aksyon ng 6th Infantry Division. Pagkatiyak naman ng opisyal, mananagot sa military justice system at sa batas ang sinumang mapapatunayang responsable sa insidente. Samantala, nagpahayag naman ang taos-pusong pakikiraman ng Philippine Army sa pamilya ng biktima at siniguro ang pagpapaabot ng tulong at suporta sa mga naulila nito. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Arestado ang isang lasing na pulis na nagpaputok ng baril sa isang vape shop sa Barangay 33, May Paho, Caloocan. Sa investigasyon, binunot ng pulis ang kanyang baril, nagpaputok bago nagsorry. At talaga ba? Napag-alamang nakatalaga sa Manila Police District Station 11 ang suspect. Ayon po sa pulisya, walang nakaaway ang lasing na pulis at maswerteng walang nasaktan sa insidente. Nasampahan na siya ng reklamong alarm and scandal at indiscriminate firing at nasa kustudiyan na ng Caloocan PNP. Sa Quezon City naman, natagpuang patay ang 7 taong gulang na batang babae sa Barangay Santa Lucia sa Novaliches sa Quezon City. Nadiskubreng walang saplot ang biktima na unang napaulat na nawawala. Hawak ng mga pulis ang 13 anyos na binatilyo na nakuha ng CCTV na kasama ng batang babae nang pumunta sa bakanting lote. Umamin sa mga opisyal ng barangay ang binatilyo na pinatay niya sa sakalang biktima. Pero hinala ng mga otoridad may kasabot ang binatilyo na dahil nabanggit niya sa barangay na may kasama siyang 19 anyos na lalaki bago ang krimen. Isa sa ilalim sa autopsiya ang bangkay ng biktima.
Arestado naman ang isang lalaki dahil sa umano'y pagpatay sa isang babae sa Lipa City sa Batangas. Namatay sa pagamutan ng biktima bunsod ng mga tinamong pasa sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Sa investigasyon, dinala ng sospek ang biktima sa kanyang bahay. Bago nakita lumabas na paika-ika, natagpuan ng biktima na nakahandusay sa tricycle na tadtad ng mga pasa. Naharap sa reklamong merger ang inarestong suspect. Simula kahapon, nag-aalok ang Department of Transportation o DOTR ng libreng single journey ticket para sa mga pasaherong naapektuhan ng aberya sa pilot test ng cashless payment system sa MRT3. Kasunod ho ito ng reklamo ng ilang pasahero na siningil ng maximum fare na 28 pesos sa exit third style dahil sa system error. Tiniyak ng DOTR na nakipag-ugnayan na sila sa GCash at iba pang bangko para ayusin ang problema at masiguro ang maayos at komportabling biyahe ng mga commuter. Isa pang report ng ating Radyo Patrol. Apat na Chinese na dating empleyado ng Pogo arestado sa pagkidnap sa kapwa Chinese sa Parañaque City. Nagbabalik si Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Mars. Sa kulungan ng bagsak ng apat na Chinese na sospek sa pagdukot sa kapwa Chinese sa isang kilalang resort sa Parañaque City noong Agosto 1 ng taong kasalukuyan. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na pawang dating trabahador sa Pogo ang naturang mga sospek na nag-ooperate ngayon ng money-changing modus kung saan dinudukot nila ang mga kapwa Chinese na lumalapit sa kanila. Ayon kay PNP Chief Police General Nicolas Torre III, humingi ng tulong ang biktima sa mga sospek para magpadala ng 150,000 pesos sa China pampagamot ng kanyang ina. Nauna nang nagbigay ng 100,000 pesos ang biktima at kalaunan ay nakipagkita siya sa mga sospek sa isang resort casino para tapusin ang transaksyon nang bigla siyang posasan ng mga sospek. Tinutukan ng baril at kinikila ng dagdag na $50,000 kapalit ng kanyang kalayaan. Nagawang makumbinsi ng biktima ang mga sospek na ibalik ang kanyang cellphone para makatawag sa kanyang pamilya, pero sa halip ay humingi umano ng tulong ang biktima sa kapwa nito Chinese na siya namang tumawag sa 911. Agad rumesponde ang Parañaque City Police Station at ang anti-kidnapping group ng PNP para magsagawa ng rescue operation kung saan nadatna ng mga otoridad ang 5 individual sa isang kwarto sa naturang resort na kinabibilangan ng 4 na Chinese suspect at 2 biktima na kapwa Chinese din. Nasa kustudiya na ng pulisya ang naturang mga Chinese suspect habang patuloy naman ang ginagawang investigasyon para alamin kung may iba pang mga biktima at kung may iba pa silang kasamahan sa naturang modus. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Marlene Padiernos. Isa pang report. Yung Manila Local Government Unit haharangin ang pagsara at rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila at ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, bakit? Iginiit ni Manila City Mayor Isko Moreno na walang permit mula sa lokal na pamahalaan ang gagawing pagsasara at rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge at wala pa ring isinasapinal na plano para sa magiging lagay ng trapiko sakaling isara ang tulay. Nagbabala naman si Moreno na ipahahatak at kukumpiskahin ng lokal na pamahalaan ang mga equipment ng DPWH sakaling ituloy ang proyekto sa kabila ng cease and desist order. Nauna nang inanunsyo ng DPWH North Manila District Engineering Office ang rehabilitasyon sa tulay simula sa August 9 na tatagal hanggang December 15 kung saan gagawin ng full deck replacement at pagpapatibay sa struktura ng tulay. Pansamantalaan nilang isasara ang southbound lane ng Dimasalang Bridge habang gagawing two-way traffic naman ang northbound lane ng tulay. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM. Maraming salamat Radyo Patrol, Bert Dizon. Thank you, Bert. Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30.
Samantala, umaapila naman ng tulong pinansyal ang mga kaanak ng mga biktima ng pagsabog ng air compressor sa Tondo, Maynila. Kritikal at kalagay ng isang 15 anyos na binatilyo habang ang kanyang kapatid at isa pang kaanak ay sumasa ilalim at isa sa ilalim pa sa operasyon dahil sa matinding tinamong mga sugat. Problema ngayon ng pamilya ang gastusin sa ospital kaya humihingi sila ng tulong. Tiniyak naman ng DSWD na magkakalubito ng tulong sa mga biktima. Napagalamang napulot ng mga biktima ang air compressor at sumabog ito habang binabaklas. 4:47 na po na madaling araw. Dahil 4:48 na pala. Eto na. Ayan. Good morning po kapamilya, good morning. Good morning. Kamusta po kayo ngayong Tuesday morning? Kayo po ba ay bumabiyahe na? Mag-ingat po kayo. Dahil narinig niyo na po itong kanta, tayo po ay bumati na po muna. Unahin po natin, ratsadahan po natin yung mga nag-message po sa aming Viber number na 0919-278-3000. Good morning kay Maria Aragon. Happy birthday daw sa kanyang mister na si Edmond Aragon. Happy birthday po. Happy birthday! At syempre, good morning kay Marites David ng Pampanga, kay Araceli Lazaro ng Pasig, Romy Aguda ng Laguna, Cory Hilario ng Las Piñas, Cherry Diaz ng Malabon, si Maggie Manzana ng Makati, kay Tita Gemma Chico, kay Tita Lina Ho ng Bulacan, at syempre kay Tita Nona Damian. Good morning din po syempre kay Sir Jason Magallanes, at syempre happy birthday. Pati ko lang partner yung birthday ng kaibigan po ng aking mama na si Christian Tan. Happy birthday, maupay po from Calbayog City. Happy birthday! Happy birthday! At syempre, magandang morning kay Mads. Sabi niya, good morning Team Pogi. From Teacher Mads of Quezon City. Rachel Talambiras, good morning, watching on YouTube from Batangas. Maria Lilibet, sabi niya, good morning po both of you. Sir Steven, Sir Robert, I'm watching early in the morning on your program through YouTube. Together with my mother, Loretta Del Leonardo, 75 years old from Malate. Hello po, Mami Loretta. God bless you both, always in good health. Have a blessed week, both of you. Maraming po salamat, Maria Lilibet. At syempre, Annalisa Liwag, good morning. Kiang Jofenard Sacopon, good morning. Ami Daker, magandang umaga. Catherine Enriquez, Ronnie Luzon, magandang umaga. Ano niya kaya si no? Sino yan? Si Michael Visayas. Si Luzon? At si Jasmine Mindanao. Oo nga, Maganda yung partner, magpipinsan sa tukod. Ayan, oo nga naman. Carmi Sanchez, good morning. Gemma Chico, magandang madaling araw. Reynald Cavaluna, Solo. Cecilia Requilias Brown from Spain, good morning. Good morning. Mimi, si Mimi, kilala mo? Sino? Mimi Shiratori, syempre. Syempre, yan pa ba? Hindi pwedeng makalimutan yung partner. At ito, hindi natin pwedeng kalimutan si Ay Morena, good morning, and happy 101st partner, 101 birthday ng kanyang lola na si Lola Ati. Mula po yan sa Balagtas, Bulacan. Happy birthday. Happy birthday po. Yung pansit, kahit bukas yun na lang po ipadala dito. Para marami nang may utang sa atin na pansit dito. Kami ni partner naghihintay lamang sa inyo. Oo nga Magandang umaga rin, Amber O.G. Maravilla. Good morning, watching from Santa Cruz, Zambales. Shoutout daw sa Maravilla family all over the world. Aba, mukhang nagtatrabaho kayo buong angkanin nyo sa iba't ibang panig ng mundo. Yung shoutout mo all over the world. Merly Belen, sabi niya, good evening. Nasaan kaya siya? Kape-kape na, sabi niya. At syempre, Bochay Diaz, magandang morning. Jasmine Joy Apostol, Tess Bermudez, Mercy Garcia, Tobs Tobio, magandang morning. Good morning. Si Annalisa, batiin mo. Hey, Annalisa! Magandang morning ha. Siyempre, partner, may umabulang si Sir Julius Cabangon at Josh Kyle Eldip at si Robert Manyalak, hindi ba, Robert Manyalak. At siyempre, partner, si Mercy Dolendo Garcia, kay Patrick De Leon Asierda, si Ramil De Quiña, siyempre kay Romeo Aguda, good morning po. Watching from YouTube, paki-shoutout po Dine sa Barangay Lamesa, Calamba City, Laguna, Agudas family. Magandang morning po kay Tatay Ego from Romeo Aguda, Inay Tessie. Good morning. Manny Recondon, Merly Belen ng Taguig, magandang morning. Tita Nona Damian, Catherine Enriquez sa Marikina City. Hello. Maria Victoria Vasquez, Jofenald sa
Kopon. Good morning. Sabi niya, shout out Team Pogi. Arnie Edurice, Team Pogi. Sabi niya, o bakit? Ba't yung kami tinatawag? Ang saya nila pagka binabati. Kape na po. Good morning kay Martinez sa Martinez family, kay Banong, kay Catherine Enriquez. Good morning sa mga taga Marikina. Ayun, Elma Reyes. Good morning din from Angono, Rizal. Ermelina Abrogenya ng Binangonan, Rizal. O ito naman si Arlie Edurice ng Kogyo, Antipolo. Mga magkakalapit kayo dyan sa Rizal kayo lahat. Good morning po sa inyo. Good morning kay Mami Nidsi Lazaro, dyan po live nanonood sa Japan. Oo naman. Siyempre partner si Jericho Lance Morada. Good morning Sir Jericho. Dahil 4:52 na, ito po muna. Mga balita sa labas ng bansa. Balita po muna sa labas ng bansa, 68 ang patay nang tumawid ang bangka na may sakay na halos 200 immigrants sa dagat na sakop ng Abiyan sa Yemen. 12 ang nakaligtas habang patuloy ang paghahanap sa mga nawawala. Karamihan sa mga biktima ay mga Ethiopian na iligal na tumatawid sa mga bansa ng Middle East para maghanap ng trabaho. Samantala, 5 ang patay sa ilang araw ng malakas na pag-ulan sa Taiwan. 3 ang nawawala at halos 80 ang sugatan. Libo-libo ang lumikas at maraming gusali at infrastruktura ang napinsala ng baha at landslide dulot ng malakas na pag-ulan. Showbiz Balita! Ating alamin ng mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika every morning, Erica Balmes. Erica, so what's the latest? What's the latest? Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Pinuri ni Broadway diva Lea Salonga ang veteranang aktres na si Eugene Domingo na nakatrabaho sa all-Filipino cast theater musical na Into the Woods. Paglalarawan ni Lea, parang masterclass ang bawat rehearsal kasama si Eugene na gumaganap bilang nanay ni Jack sa Jack and the Beanstalk na bahagi ng musical. Si Eugene, sinabing Santa Lea naman ang tawag niya sa Broadway diva dahil sa kakaibang husay nito na gumaganap namang witch sa kwento. Hanggang August 31 tatagal ang musical play sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Mall, Makati. Sa iba pa nating chika sa umaga, hindi pa rin natitinag sa North America box office top spot ang Marvel comic franchise na The Fantastic Four First Step. Nitong nagdaang Biyernes hanggang Linggo, tinatayang $40 million na ang kinita nito at kabuo ang global sales na $368 million. Tungkol ang kwento sa 4 na superheroes na pinagbibidahan ni Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Evan Moss-Bachrach at Joseph Quinn na may misyong iligtas ang retro-futuristic world sa Evil Galactus. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM. Maraming salamat, beautiful Erica Balmes. Sports Balita. Sa ating sports balita, dating world champion Jerwin Ancahas panalo sa pagbabalik sa boxing ring. Yan ang ibang sports balita ay hatid ng ating big man ng DZMM, Elfred Dalde. Elfred, good morning. Good morning, Robert at Steve. Para sa ating balitang sports, panalo ang dating world boxing champion na si Jerwin Ancahas sa kanyang pagbabalik sa ring. Tinalo ni Ancahas si Ruben Dario Casero ng Uruguay sa pamamagitan ng majority decision sa kanilang super bantamweight fight sa Amerika. Dahil sa panalo, umangat ang record ni Ancahas sa 36 wins, 4 losses at 2 draw. Samantala, sasagupain ng Gilas Pilipinas ang Chinese Taipei sa pagbubukas ng 2025 FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Magtatapat ang mga koponan ng Pilipinas sa Chinese Taipei bukas sa ganap na 2:00 ng madaling araw oras sa Pilipinas. Hindi nagkukumpiyansa si Gilas Pilipinas head coach Tim Cone laban sa mga Taiwanese dahil sa mga mas batang player na idinagdag sa lineup. At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po, si Elfred Dalde, TZMM. Siya pala yun. Ang ganda ng boses. Pogi pogi ng boses. Ang pogi pa sa personal. Ang lamig, partner. Ibang klase. Maraming salamat, Elfred Dalde. DZMM, numero 1 sa aksyon. At darito po muli mga nagbabagang
balita ngayong umaga sa Radyo Patrol. Balita alas 4, presyo ng langis magtataas hanggang halos 2 piso kada litro. Pisong dagdag sa pasahe sa jeep muling inihirit ng mga transport group. Emergency room ng Philippine General Hospital, puno ng mga pasyente, PGH. Lilimitahan muna ang pagtanggap ng pasyente sa emergency room. Pondo para sa flood control project sa 2026 tinapyasan. Mga kumpanya at kontraktor na sangkot sa anomalya sa flood control project, iba blacklist. Kamara naghain ng motion sa Korte Suprema para baligtarin ang desisyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa lalawigan, halaga ng iniwang pinsala ng Bagyong Emong sa La Union umabot sa 6 na bilyong piso. At sa balitang sports, Gilas Pilipinas sasagupain ng Chinese Taipei sa pagbubukas ng FIBA Asia Cup sa Jeddah, Saudi Arabia. Hey! It's Tuesday morning po. Good morning kay Susan Tantay at Leonard Jeffrey. Magandang morning! Good morning! At siyempre po sa mga tumutok po sa ating YouTube channel, sa ating I Want, sa ating mga cable all over the Philippines. At siyempre po sa DZMM Teleradyo, sa ating social media, Facebook at YouTube. At sa ating radyo 630, 630 kHz po. At siyempre sa mga nakikinig po sa Spotify, magandang morning po. Good morning! Yan na po ang mga balita ngayong Martes, August 5, 2025. Tuloy-tuloy niyo po kami napapanood sa cable, social media at I Want. Ako po si Radyo Patrol Steve Franz, nagbabalita anumang oras. At syempre, of course, narinig din tayo sa DZMM Radyo Patrol sa 630 sa Mega Manila. Ako naman po si Radyo Patrol Robert Mano, handang magserbisyo sa inyo. Antemano. Susunod na ang Ronda Pasada kasama si Jari Johnson Manabat. Pogi, pasok na. Bye. Steve Raz, Robert Manosa, Radyo Patrol Balita alas 4.